So ngayon, ang pinag-aaralan natin ay tungkol sa ministry. Amen? Okay. At gusto kong buksan natin sa Romans chapter 12 para hindi tayo tumagal. Pag kayo po ay wala akong makitang inaantok, mas mabilis. Pag maraming amen, baka lalong tumagal. Okay. Okay, Romans chapter 12. Again, ministry is the work of the Lord. Kaya po, nasa ministry ka na. Amen? Hello. Mic test. Alam mo bang nasa ministry ka na? Alam mo yung ministry, gawain ng Diyos, ito ang simbahan, gawain ng Diyos. So if you're here, di nasa ministry ka na. Amen. At sa ministry, marami ang mga, kumbaga, ay sub-ministries or specialized ministries. Kagaya ng choir, orchestra, Sunday school, ushering, yan sa ating multimedia, academy, Bible school. Mag-enroll nga kayo sa Bible school. Okay, ano pa? Kasi kung sino ba mag-i-enroll sa Bible school? Siyempre, yung mga miyembro lang naman mga unsaved. Okay. And then, you have our foundation. Okay, yung coffee. Hello, mic test. Patay muna yung mga cellphone nyo. So yan po, nasa ministry. So may mga specialized. May mga dyan. At ito po yung tinutukoy ng atin pong babasahin ngayon. Romans chapter 12. Okay. Verse number 5, basahin natin hanggang verse number 8. Okay, ready? Go. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Having then gifts differing, according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. You see? Sa gawain in the bigger ministry, in the life of Christ, and in the church that He has built, there are many roles. There are many things na bawat isa sa atin, walang exempted. Walang sasabihin niya, wala akong lugar sa ministry, meron ka laging lugar. Huwag mong itsapuera ang iyong sarili, kasi hindi naman ako singyaman yan, at kasi hindi ako nakapag-aral, kasi ganito. Meron kang bahagi at may bahagi ka lagi. At yan po, diyan tayo dapat lumago bilang mga anak ng Diyos. Having then gifts differing. That's a word that I'd like us to pound this morning. That we have then gifts that are different from each other. And then, sabi pa niyan doon sa may dulot, doon sa chapters, verse 7 is that, let us wait on our ministering. Dalawang bahagi ang atin pong titingnan para tayo po ay higit na lalago dito sa gawain ng Diyos. Kaya pag ikay nandito ngayon nakarinig ka, pagkatapos ay magbabackslide ka, it's your fault. Huwag mong sisisihin ng iba. You want to serve the Lord?
If you want to serve the Lord, say amen. Okay. You want to have a new life in Christ? If you have to have a new life in the Lord, bagong buhay sa Panginoon, then you are already in the ministry that provides you an opportunity to live a new life. So kung lumihis ka at umalis ka, and then you have forfeited your purpose to live a new life for the Lord. Amen? Kasi pumunta ka sa ibang gawain eh. Doon mo ngayon i-spend ang iyong oras. Tingnan mo, kung ikay babalik mamayang hapon, di meron kang bagong buhay. Kasi kalimitan, pag hapon ng linggo, di ba mga tao ay napunta ng mall? O kaya, nasaan sila? Pero pag may bagong buhay ka, gusto mo magkaroon ng bagong buhay, may pagkakataon, punta ako sa church, bagong buhay. Amen. Marami tayong mga activities sa buhay natin. On a Sunday, just like this. Di ba? Kung walang simbahang kagaya nito, nasaan ka pag linggo ng umaga? But you opted to come. Amen? So may bagong buhay. Dati, iba yung ginagawa mo. Pero buti na lang, nandito ka. Tama ano? Tama ba, Silver? Oh, Silver. Silver talaga pangalan mo? Wow. Nasaan si Gold? Okay. So may kita natin diyan. Ngayon nga lang kayo nakapunta sa ganito, di ba? Bagong buhay. Kung ipagpapatuloy nyo every Sunday nandito, di bagong buhay. Kung walang kagaya nito at walang nag-invite sa'yo, Silver, ano ka na ngayon? Bronze? Anong ginagawa mo? Di ba? Anong ginagawa mo usually pag linggo? Pag mga ganito, tulog pa. Hindi, anong ginagawa mo? Naglilinis ng bahay. Pero wag mong sasabihin, kaya ako susumba para hindi na maglinis ng bahay, ha? Naglinis ka muna ng bahay bago ka pumunta dito, di ba? Oh, yun! Magandang bagay yun. Naglinis muna siya kasi naglilinis siya. Ngayon nadagdagan yung gagawin niya sa linggo. Kaya maganda talaga. Lagi ka nandito. Amen? Okay. Para may bagong buhay. Amen? Pag Wednesday night, anong ginagawa natin? Ay di mas maganda kung nandito ka rin. Nagpe-pray imbis na ano yun? Nag-online gaming, di ba? Punta sa simbahan pa na pag-pray. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Having then gifts. So again, ito po, nandito tayo sa gawain ng Diyos sa ministry. Okay. And in this ministry, pag sinabi nating ministry, it's really the life of our Christ. Sino ang nagtatag ng ministry na ito, ng simbahan? It's Jesus. He gave Himself for it. Tatandaan natin na ang ministry ay pagkakatipon. It's an assembly. So nagka-assemble tayo dito sa lugar na ito. At tayo galing sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga gawain, iniwan natin ang lahat ng mga yon at pumunta dito sa church. Saan? Sa assembly. Para saan? Ang church na yan ay para makilala natin lalo ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Because we do not assemble for anything, but we assemble to know the Lord Jesus Christ. At alam natin na kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nga mayroon tayong salita niya. Kung ang pagtitipon na yan ay hindi bubuksan ng Bible, huwag mong sasabihin na ikay pumunta sa pagtitipon ng Panginoon. Pag ang pinuntahan mo ang binuksan ay papaano magtayo ng business, ay di business yun. O kaya kung paano magporma tayo ng partido natin at sino yung iboboto natin, ay hindi yan simbahan. Hindi yan assembly na tinutukoy ng Bible. Hindi yan yung ministry na tinutukoy ng Panginoon. Hindi yan yung ministry na itinatag ng Diyos.
Ang itinatag niya ay kalipunan o pagtitipon ng mga tao para ang salita ng Diyos ay buksan, isipin, maipangaral, at ito po ay atin dapat na magresponde sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Amen. At nakikita din natin na pag sinabi natin ministry is the body of Christ, kaya po maraming mga ginagawa at marami tayong po pwedeng ibigay sa Diyos in our talents, sa treasure natin, in our time. Kaya imbis na ikay gumagastos dati, gumagastos ka sa isang bagay. Pero ngayon gumagastos ka na ng sarili mong pamasahe. Amen? Papunta dito. Ba't isa lang yata yung gumagastos, yung iba hindi nagastos? Naglalakad na lang ho ako, pastor. Di gumagastos ka pa rin ng oras at effort. Nakikisakay po ako, pastor. Matinik ka. Magandang bagay, di ba? Kasi nandito ka. It's a body of Christ. Kaya ikay tumutulong. Kaya may bisita. Kaya may mga areas tayo. Bakit ho? Upang ang tao ay maalis doon sa kanilang dating gawi at madala sa simbahan at magkaroon ng panibagong buhay at gagawin. That's the ministry of the Lord. Kaya nandito ka na sa ministry. Dapat ikay lumago. At dito sa ministry na yan, may gawain. Kaya kailangan natin ng gifts. Yung spiritual gift. Hindi yung natural na talent mo, kaibigan. Kaya yung ikaw ang talent mo ay magsayaw, hindi kailangan sa ministry yan. Kahit may talentado ka sa pagsasayaw, sinong lalaban dito kay Sir King? Lumalaban yan sila noon, kaya lang yung talent na yan ay hindi po pwede sa gawain ng Diyos. Pastor, bakit may ibang mga simbahan, yung kanilang interpretative dance? Sila yun. But that is not a spiritual gift na kailangan sa ministry ng Panginoon. May mga talent tayong tumulay sa alambre, pastor, kaya ko niyan. Pero hindi natin kailangan yan sa gawain ng Diyos. Ano? Pag ang pagtutulay ng alambre, saan kailangan yan? Saan? Doon sa peryahan. Doon siya kailangan. Yung mag-artista, pastor, ay di doon sa pinilakang tabing. Hindi dito. There are many talents in the whole world, but there are talents that is not or that are not supposed to be used in the work of the Lord. Nakakaintindihan po tayo? Kaya kinakailangan natin maunawaan na mayroong spiritual gift. At ano yung spiritual gift na yan? Yung magagamit para sa gawain ng Panginoon. Para tumibay ang mga tao. Kaya nga inisa-isa dito yung mga spiritual gift, which are differing. Ibig sabihin, magkakaiba. And if you are a member of the church, are you saved? Yes. Have you been baptized? Yes. Then you have been given a spiritual gift. Ayan o, salita ng Diyos na, hindi sa akin yan. Not my idea. Ano sabi ng salita ng Diyos, pinag-aaralan natin? Huwag nyo akong ngangaan. Sige, anong sinabi ng salita ng Diyos? Kayong taga-Usamis, ha? Maki-isa. Basa. Ano yun? Yun, having then gifts differing. Yan yung word. Kaninong word yan? Sa akin? Sa salita ng Diyos. Amen. Ang Panginoon na nagsabi that we have. Yep. Hindi yung katabi mo. Kundi sabi ng Diyos, you have. Amen. Having then gifts. Dahil ikaw ay inilagak doon sa ministry, sabi ng Panginoon, may bibigay ako sa iyo.
Kaya nga gift. At yung gift na yan ay spiritual. Gagamitin mo sa gawain ng Panginoon. Kung tatawagin ka sa isang lugar o sa isang gawain na hindi mo alam, kaya nga po magbibigay ng gift para magawa mo. Hello? Hindi yung talento mo lang yun, kundi bibigay ng Panginoon yun. Yun ang spiritual gift. Tingnan po ninyo yun sa 1 Corinthians chapter 12. Verse number 7, ang sabi ng salita ng Diyos, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Every man to profit withal. Para magamit mo, para hindi ka matutulog sa gawain. Para hindi ka maging pasaway sa gawain. Para hindi ka maging pabigat sa gawain. Mayroon kang gagawin na sasabihin ng Diyos, ilalagay sa puso mo, ilalagay impression sa isipan mo. I'd like also to do that. Kagaya na nagsabi, gusto ko rin maglingkod sa Diyos. Paano yun? Then God provides the gift. Wala ka pa noon, pero ang Diyos ang magbibigay. Kaya it's an ability that God grants to each one of us. Yun yung spiritual gift. Ibinibigay ng Diyos para magamit natin sa kanyang gawain. Some of the abilities may be found in other places. Kaya nga yung iba ginagamit nila sa ibang gawain. Pero kapag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos to provide, give you an ability para magamit mo sa Panginoon, gamitin mo sa kanyang gawain. Ako'y nagpapasalamat sa mga nagkaroon ng pagkakataon. Marami sa atin dito na hindi marunong mag-drive dati, pero pinapagamit sa kanya, pinapagamit niya ang pagdadrive para sa Diyos. Hindi siya nagtutoda. Hindi siya. Papagamit mo yun. Pagdadrive mo para sa pagsundo ng bisita. Amen. Hindi nagpapabayad para doon. Hello. Ayun mga nagsundo. Sino ba nagsundo sinong gumamit ng ating sasakyan? Siya nag-drive nung, nagpabayad ka ba? Sumingil ka ng pamasahe, ng plete? Hindi, love gift. Wala din. Sino pa yung nag-drive? Asan pa? Si Angelito nagpipreach doon sa mga bata. Hindi yan nagbabayad. Si Angelito dito na yan natuto, no? Huwag niyong gagamitin yan pag nag-quit para mag-drive ng jeep. May kakilala ako, sinabihan ko yun. Sa totoo, makinig yung maigi sa akin. Sinabi ko sa kanya, ikay mag-aaral, gagastusan ka ng simbahan, gamitin mo yan para sa Panginoon. Abay, nung nag-backslide, nag-drive na ng bus. Ayun yung dahilan kung bakit siya kinuha ng Panginoon. Pag ikaw ay binigyan ng talento ng Panginoon para sa kanyang gawain, gamitin mo para sa gawain. Binigyan ka ng pagtalento ng Panginoon para tumugtog ng piano dito sa gawain. Tapos gagamitin mo ito para tumugtog ng gusto kong bumait pero di ko magawa. Binigyan ka ng talento ng Diyos para maghihip ng mga flute na ganyan. Pagkatapos ang iyong tutugtugin salamin. Ay bibigyan ng Panginoon ng mga talento para gamitin sa kanyang gawain para ang Diyos ay taas. Amen? Hindi ka naman marunong dati magturo sa mga bata, pero binigyan ka ng kapangyarihan magturo sa mga bata. Abay, dito ituro mo ang Bible, wag mong ituro kung paano mag-online gaming. Amen? Kung ikay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon umawit sa choir, biro mo'y dati-dati ikay, pirang imboses ay 4.
Pero ngayon, naayos na, isa na lang. At ikaw ay nakakasabay na sa karamihan. Ay nung matuto ka, ay ginamit mo yan sa sanlibutan. Pero may responsibilidad mo yan na binigay ng Diyos pagkatapos, yan ay ginamit mo sa kalokohan. When the Lord has given you that gift, use it for God. Kasi siya nagbigay sa iyo niyan. Eh, Pastor, sariling sikap ko po ito. Oo nga, sariling sikap. But you see, where did you learn that? And who gave you that impression that you should use it and that you should develop it? Sino nagbigay niyan sa puso mo? Was it the devil in the world? It was God. Kaya gamitin mo yan para sa Panginoon. Huwag mong gamitin yan sa worldliness. God really understands and knows kung bakit yan ay ibinigay sa iyo. Gamitin mo yan para sa Diyos. Doon sa kanyang gawain. For every man to profit withal. Ano pa sabi ng verse 11, chapter 12? But all this worketh that one and the self-same Spirit, dividing every man severally as he will. Nakita nyo, 1 Corinthians 12. Nandun pa rin tayo. 1 Corinthians chapter 12. Ano sabi? It's the Spirit. It's the same self-Spirit. Kaya yung mga desire natin to develop ourselves para sa gawain ng Diyos, it was the Spirit that put it in your heart. Amen. And He divided that severally according to the will of God. Kaya yung ginagamit mo pag nag-a-usher ka, ay gamitin mo yung naglagay niyan ay ang Panginoon, hindi mga holy pilit. Tanungin ko ang mga usher, kayo ba'y pinilit? Sino mga pinilit? Sino pumilit sa mga usher? Kayo mga nasa gawain ng Diyos, sinong pumilit sa inyo? Kayo mga nag-full time, sinong pumilit sa inyo? Huli pilit. Kayo na nagpunta dito sa church, sino nang pumilit sa inyo? Meron ba? It's actually the Holy Spirit. Amen. Kaya ka nandito. Alam mo kung bakit nakaunawa ka rin? Because of the Holy Spirit. Alam mo kung bakit nakapag-invite ka at ikaw nakapag-share ng salita ng Diyos? It's because of the Holy Spirit. It is Him. Kasi yan ay sa gawain ng Panginoon. Kaya do not think that as if somebody else has done it, na yung talento mo, yun, kaya lumalaki tenga mo. Hindi dahil gumaling ka, yan ay dahil nga sa nagsikap ka. It is the work of the Holy Spirit in your life. Kaya nga ibigay mo sa Diyos. Dapat yung talento na yan would bring glory to the God that has given you that talent. Spiritual gift. Gumaling ka ng magsalita. Saan mo natutunan yung makahumarap sa mga tao? Hindi ba sa gawain ng Diyos? Eh di gamitin mo na yan para sa Panginoon. Yan ang spiritual gift. See, He gives. It's the Holy Spirit. Hindi yung lakas natin. Kaya kung ikaw ay nakakapagtugtog, kaya kung ikaw ay nakakakanta, kaya kung ikaw ay nagagamit ng Diyos, kaya kung nakakapag-preach, it's not because that I am able to do it, but because of the grace that God has wrought upon me and upon each one of us. At kung nakatatagal ka man sa gawain ay dahil sa napakalaking biyaya ng Diyos sa iyo. Kung walang biyaya ng Diyos, nasaan tayo? Kung walang biyaya ng Panginoon. If the Holy Spirit does not work in us, anong ginagawa natin?
Kaya bilang anak ng Diyos, umupo ng maayos. Huwag mo akong tutulugan, gigisingin kita. Si Spirit, gift ko yun eh. Yung manggising. Kaya gagamitin ko yun. Sino pa mga tulog dito? Pagigising na, ayusin kasi ang upo. Oh. Hindi nakaganyan, para kung ano yun. Matatapos na tayo. Give me 1 more hour. Okay. So, number 1, ay dapat maintindihan that God gives gifts. And you have it. Huwag mo sasabihin, hindi ko pa humakuha. Then recognize it and develop it. Tingnan nyo 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14. Verse number 12. Ang sabi ng salita ng Diyos, even so ye, for as much as you are zealous of spiritual gifts, seek that you may what? Excel to the edifying of the church. Para sa ikatitibay ng simbahan, seek it. Nagumpisa na nga ang Diyos sa puso mo nung naglagay siya. That He impressed upon your heart, pero sinasabi mo, mahirap yata, hindi ko kaya. But the Lord has already implanted in your heart and in your mind. At nagbubuo na siya ng vision sa'yo, nakikita mo na, isang araw magiging ganun din ako. Saan mo nakuha yan? From the Holy Spirit. Then seek. Ibig sabihin, hanapin mo. Sige-sigihin mo. Recognize and develop it. Excel. Para saan? Para ikaw naman ay mapansin? Hindi. Kaya ka mag-i-excel para mapatibay yung katawan. And somebody may not see it, pero alam mo, napatibay mo yung isang kapatid. Alam mo, nakatulong ka sa gawain ng Diyos. Halimbawa, dito lang sa ating Mission Impossible. Dito sa mission work. Hindi man nila ibinigay yung pangalan. Pero nakatulong ka. Pag nandito na at nakita mo sila. Pag nandito mga speaker natin at napakain natin sila at nabigyan ng love gift. Amen? Amen? Diyan alam mo, kasama ka doon. Kaya kung hindi ka kasama, sumama ka, sumakay ka pa. Amen? Tingnan niyo nga, yung atin pong treasure offering, nakatindig na doon yung submersible pump. Dahil nagbigay ka. Kaya malakas ang tubig doon sa kabila. Nakahanda na para sa pagbibuild natin ng isang malaking building. Amen? Buti nagbigay ako ng treasure. Although kulang pa. Kasi kailan may tower po yun eh. Bukas, bibili na ng isang tangke pa. Ayan, 15,000, biro mo yan. 2 kailangan natin. Pero dahil yung iba hindi nagbigay, eh di, siyempre hanggang kung saan lang pwedeng mailagay natin yan. Amen? Pwede bang humabol pa, Pastor? Pwede. Gawain ng Diyos yan eh. Kaya bilang mga anak ng Diyos, seek that it may edify. Amen? Amen. Ayan, dapat i-develop niyan. And then, so there is a spiritual gift. Kung sasabihin, wala ka nun, binigyan ka. At kung sasabihin mo na, hindi ko kaya, God will enable you. Amen. Ako, hindi ako sanay talagang makipag-usap sa marami. Kagaya nito, salita-salita sa harapan. Mahiyain ako. Dati yun. Pero ngayon, no, thinker to thinker. Isang tanong, isang sagot. Diyan lang ako nakaupo. Wala akong pakialam sa iba. Basta ako nabubuhay mag-isa. Kasi wala naman kayo nung ikaw ipinanganak.
No, yun ang kaisipan ko. Tsaka kung nang-aasar ka, wala akong pakialam sa'yo, nag-aaral ako. Oh, basta pag nag-aaral ako, aral ako. Kasi gusto kong bumili, pagka-graduate ko, gusto kong bumili ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya kung sino man yung mga humahadlang, di, tinutulak ko lang. Magpapahadlang sa mga ito. Kukunin ko yung pangarap ko sa buhay. Pero binago ng Diyos. Tapos nagkita tayo ngayon. Amen? Na-stroke na, akala ko mamamatay na. Pero buhay pa. Amen? Ibig sabihin, may plano pa ang Diyos. Kaya nagkita kami ni Silver ngayon. Ang pangalan mo, kapatid? John Frank. Pambihira yung mga... John Frank. Si Frank Sinatra. At nandito pa si James, ang nagsulat ng libro ni James. At meron tayong Bible, tawag niya na King James Bible. Kung pinauwi na ako ng Diyos, hindi na nagkita. Nung maligtas ako noong April 13, 1985, 40 years ago, wala nang plano ang Diyos sa buhay mo, punta ka na lang sa langit. Nung tumanggap ako, ay nasa langit na ako. Wala akong problema. Andun na ako sa Panginoon. I may be enjoying the sight. Siguro kausap-usap ko na ang Panginoon. Face to face with my Christ. At hinahanap ko na yung mga alam ko dito sa Bible, nasaan na si Moses? Ano ba talaga itsura ni Moses? At kung may pagkakataon lang, padadala ko yung picture niya dito. Kasi lahat tayo nag-iisipan ng mukha ni Moses. Basta nakakita ka ng balbas sarado, si Moses na yun. Ano kaya talaga ang mukha ni Noah? Ni Apostle Paul? Nasabi niya, lumalaki, lumuluwa yung mata niya. Ano kaya, wala na yun? Si Jacob, napipilay-pilay. At yung mga nauna sa atin. Siguro, pag nandun ka talaga, wala ka na maiisip. Hindi mo na iisipin yung problema mo dito, no? Pagkatapos, tayo namumroblema sa kanila. Kumusta na kaya siya in heaven? Kumusta na niya kaya siya in hell? Ay, di ba pag nasa isang lugar ka na maganda, sa tingin mo, iniisip mong umuwi? Andun ka sa maganda, iniisip mo ba siya? Hindi rin, ini-enjoy mo lahat. Nandun ka na nga sa utopia, you would not want anything to do with your past. Bilang mga anak ng Diyos, tingnan po ninyo. Dapat maunawaan natin yan. That God has given us this ministry. And then, tingnan po, sabi niya, let us wait. And this a very short thing. Yung wait na yan, let us wait, hindi yan passive. Yung wait lang, pagkatapos nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. Let us wait on ministering. Pag yung salita ng Bible na waiting, wait upon the Lord. Yung mga salitang yan, hindi ibig sabihin na umupo, ngumanga, matulog. Hindi yun ang waiting. It's actually, pag sinabing to wait, you ought to lean towards to or with regards to, and then to endure and be steadfast or to persist. So, ibig sabihin, kasi yung salitang wait, yan ay two-pronged. Ibig sabihin yan, it gives us a constant attention to. Dapat yun. Give constant attention to or to be devoted. Kagaya ng Acts chapter number 2, verse 42. And they continued
steadfastly. So may ginagawa sila. May mga ginagawa sila at yun yung waiting time nila. Hello? Ang waiting time, yan ay sinasabi, to do the ministering yourself. At yan ay dapat, ikaw ay full ang attention mo. Pagpunta mo na simbahan, full ang attention sa simbahan. Marami pag nasa simbahan, anong isip? Lalo na pag nakaamoy ng pininyahang manok. Wala na sa isip. Lalo na pag kumalam ang kanyang tiyan. Kaya pag sinabi natin yung wait is focused and diligent attention. Nung sinasabing let us wait in our ministering, talagang bigay todo ka diyan. Sisimba. Linggo, sisimba ko. Walang iba. Ay, nag-entertain pa tayo ng iba. Hello? Pag sinabi mo linggo, linggo yan para sa Panginoon. Sunday is for the Lord. Focus ako dyan. May mga interference. Sabi, punta muna tayo doon sa simbahan. Yun. Yan ang ibig sabihin ng let us wait on our ministering. So doon sa ministry, yan ay focus ka. Alam mo, sisimba ka, makikinig ng salita ng Diyos, aawit, magbibigay, at ikaw ay magsusundo ng bisita, at ikaw ay ikaw ay mananalangin. Yan ibibigay mo ng buong puso mo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng wait, mga kapatid. Kaya pag ikaw din ay nasa choir, ganun din, focus ka. Pag practice. Hindi ba yung ginagawa mo, nagre-review ka? Yan ang ayaw ko talaga nung ako yung nagpa-practice ng choir. Magre-review ka? Hindi pwede yun. Reviewin mo yung kanta. Yun. Memoryahin mo yung kanta. Doon mo ibigay yung oras mo. Ay kapag ikay nag-entertain ng iba, ay hindi ka talaga lalago. Amen? Kaya pag nasa simbahan ka, kaya nga may usher, para walang maningil dyan ng utang. Kaya huwag kang mag-alala. Paglabas mo na lang yun, naghihintay dyan. Pero dito, mag-focus ka. Yan ay ibig sabihin, waiting. Devotion. Very constant and focused. Pag sinabi natin yung waiting, it's steadfastness, endurance, and persistence. Pag sinabing steadfast, mag-i-endure ka. Hindi yun, ano kaya? Last point na ba ni Pastor? Hindi yan, nag-endure ka. Yan ang ibig sabihin ng steadfast, endurance, and persisting. Sobrang kulit. Pag sinabi rin natin wait, it's more on attentiveness, that we are aware of the needs. Yan po yung ibig sabihin ng wait. Waiting, let us wait on our ministering. That's why when a Christian understands that he is in the ministry, he will always be the best. Amen. Bakit? Kasi nga, focused siya. That's right. Alam niya yung boses niya, hindi niya pwede itong gasgasin kasi alam niya kakanta siya. Amen. Kaya hindi yan iinom ng malamig na tubig. Hindi yan kakain ng tsokolate. Amen. Hindi yan kakain ng ice cream. Kakanta ka. Eh, sabi ng mga nasa orkestra, buti na lang, nandito lang kami. At least, ang pinatutugtog lang nila, instrumento, hindi boses nila. And, focused. Let us wait on our ministering. Bilang mga anak ng Diyos, dapat lumago tayo dito sa ministry. Now, with all these things, gusto ko mong bigay sa atin that all this is for eternal souls and building
souls for the Lord. Ulitin ko yan, ha? Yung spiritual gift, yung pag-focus natin yun, waiting upon the Lord, having, ano sabi na salita ng Diyos? Having gifts differently. Ano sabi? Let us wait. So, ibig sabihin, mag-excel, mag-focus. Amen? Para saan yun? Para palakpakan tayo? Para sa kaluluwa. Kaya kakanta, para yung mga kaluluwa, mafo-focus ang kanilang isip, mai-inspire na mag-aral ng salita ng Diyos. Magpipreach, hindi para magpagalingan, kundi para ang mga tao makita ang kaluwalhatian at kalooban ng Diyos. Kaya nga dapat ang bawat isa sa atin ay soul conscious. Kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan, kaya ka nag-i-invite, kaya ka nagsusoul winning, dinadala sa simbahan. Kasi nga gusto mong marinig nila ang prinepara mong awitin na magpaprepare sa kanila. Kaya ikaw ay nag-usher para ikaw maglagay ng mga tao at ilagay mo sila doon sa tamang lugar. Dahil pati ikaw ay kailangan makinig ng salita ng Diyos for building the souls of men. Wala tayong gagawin dito kundi para sa soul ng mga tao. Ba't tayo nagpapaganda ng building? Ba't gusto natin magpalawak? Dahil nga sa kaluluwa. Ba't may academy? Bakit mayroong foundation? Bakit mayroong Scepter College? Para sa kaluluwa. At lahat mga yan ay para sa mga anak ng Diyos. Bawat kaluluwa na naririto. I say, having then gifts, sabi ng salita ng Diyos, let us wait on our ministering. Kaya at the end of the day, hindi ka nagpagalingan, kundi nagpalakasan sa gawain ng Diyos. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon may bahagi ang inyong salita. Ikaw nga po ang mangunguna maging sa invitation. Maraming salamat po sa amin pong mga bisita na naririto ngayon. Ikaw po manguna sa kanilang mga pangangailangan. I pray that they would get saved. And if they are saved, I pray that they would have an obedient heart to follow you in water baptism. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga members. Sa mga naligtas na. Sa mga idinagdag mo po sa simbahan. Sa mga nabaptize. Nawa makita nila ang kanilang lugar ng paglilingkuran dito po sa ministry. Mangusap ka po, maging sa invitation sa pangalan ng Panginoong Jesus. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, sa mga bisita na naririto ngayon, someone will talk with you. Sama lang po kayo sa kanila. At kung meron po dito, hindi na bisita, pero alam mo na hindi ka pa saved, manatili po tayong nakatayo. Hindi ka pa saved, alam mo na hindi ka pa saved. But you want to be saved. Would you raise your hand? Meron ba dito na hindi ka paligtas? Alam mo, hindi ka paligtas. Okay, next. If you have been here for many days or years, pero hindi ka pa nababaptize ng baptism, would you want to be baptized? Sino po, nandito ka, alam mo hindi ka pa baptized, but you know that you're already saved, but you want to be baptized, meron ba? I don't like to lose this opportunity. Alam mo kung bakit mahalaga baptism para maganda ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Now, let me go to the third invitation. You're saved, you have been baptized,
You're a member of this church. Have you found a place of service? Marahil, wala kang kakayanan, alam mo yun. Pero maliwanag naman salita ng Diyos. Pwede kang bigyan ng kakayanan. So I'd like you to talk with God. Nais mong magamit din ng Panginoon. I don't know on what part of the ministry. Bakit hindi mo ibigay ang buhay mo para sa Panginoon? Marahil hindi mo pa rin alam. But I'd like you to talk it out with the Lord. And then you can talk with me. Or perhaps yung mga area leaders in your division heads. Para tanungin ninyo, ano kung pwede kong magawa para sa Panginoon? I would like to serve the Lord. Naririto ka ngayon, you'd like to serve the Lord. But hindi natin, bigyan natin pagkakataon ngayon. Let's have this time to talk with God. Let's fill this altar with each one of us. May pag-usap ka sa Panginoon dito sa altar. Ay, wag meron kang hihilingin sa Diyos. Nais mong magpakamit sa Kanya. In whatever aspect. Ba't hindi ka lumapit sa Panginoon? I don't know kung saan lugar. O kung anong pakikipag-usap ng Diyos sa'yo. You just come. Huwag kang mahihiya. Okay. I'd like you to fill this altar up with people who would like to serve the Lord. Na meron namang ibinibigay ng Diyos sa atin. So, Christians, I'd like you to pray for these who have come. Nagpapahayag na nais nilang gamitin, nagpagamit sa Panginoon. They will find really a place of service sa gawain ng Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga kapatiran nandito ngayon sa altar. Hindi ko po alam kung saang bahagi, pero maliwanag po ang invitation. Nais nilang paggamit ang kanilang buhay sa inyo. And be part of the service, a special service. We are incapable, but we know that you are a God that enables. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, pagpalain mo po ang mga naririto ngayon sa altar. Hindi ko alam kung anong service, bagay ng service gusto nilang ibigay ang kanilang buhay. But I pray na ang inyong salita na kanilang narinig ay magbigay nga po sa kanila ng lakas, ng ilaw para sa tamang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po na nag-respond sila sa inyo nga pong salita at maging sa invitation. Pagpalain mo po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. And the people said,